mga bata doon sa kanto, di ba? Kita mo ang dudungis. Mga itsura, di ba? Tapos mga salitaan, kakaiba. Oh, tapos gusto mo maging classmate ni Kusma yun? Sa college tayo gumastos, Poy. Wag sa elementary. Ako, sana manalo dito ang sports ako dito. Nakasama itong mga plap-plap na SGA. Kobe sana, kaya na tayo. Ayan, sige. Oh. Sa papa mo, naalala mo yung mga classmate ni Kusma, yung mga nanay ng mga kabatch niyan? Mag-i-enroll na sila doon sa school na sinasabi ko sa'yo. I-enroll ko na rin si Kusma doon bukas. Dali na. Maganda yung school na yun eh. Ang sabi ko sa'yo, ang inquiry mo yung public muna. Ha? Anong public? Grabe ka naman. Kala yung anak mo doon sa private eh. Tapos kung kailan mag-elementary, ipa-public mo. Baka pa naman. Sinabihan na kita eh. Sinabi ko naman sa'yo kung ano dahilan ko eh. Ba't naman pinipilit mo sa private? Diyos ko naman, mag-isip ka naman. Aircon doon oh. Doon sa public, electric fan lang doon. At saka, isa pa, yung mga estudyante doon, di ba? Mga maaasim, mababaho. Didikit mo yung anak mo doon sa mga yun? Dali nga, mag-usap nga tayo na. Doon ka mo sa kwarto na ka. Play ka muna ron. Ha? Dito ka nga. Buka ka nga dyan. Mag-usap na tayo eh. Ito na naman tayo eh. Ba't kasi kailangan makapagsabayan ka sa mga kabats ng anak mo? Nag-usap na tayo dyan. Aba, dapat naman talaga makipagsabayan ako. Tatrabaho ka, ganda-ganda ng bahay natin eh. Tapos enroll mo lang sa public. Ano yun? Anong problema sa public? Ayoko sa public yung anak ko. Ang puti-puti nun eh. Tsaka ang talino ng anak natin eh. Ayoko talaga sa public. Ayoko. Wala ka talaga. Okay sana kung yung reference mo magandang bagay eh. Kaya lang yung reference mo yabang tsaka inggit eh. Sinasabi ko sa'yo, hindi porkit okay ang trabaho ko, nung minsan na nga napatigil eh. Di ba? Kaya nga pinapakiusapan kita. Na baka gusto mo mag-affiliate sa bahay para makatulong kahit paano. Gusto mo palang i-private yung anak mo. Pinapakita ko na sa'yo kung magkano na kinikita ko. Mataas lang ng unti sa minimum sinasahod ko po eh. Kaya nga sabi sa'yo, practically, i-public muna yung bata. Ba't pinipilit mo sa private? Tsaka, yung reference mo, pati mga bata sasabihin mo maasim. Depende nga sa magulang. Ang mga katwiran mo. Magugulo kasi mga bata doon. Tsaka yung iba doon parang walang mga manners kasi. Anong walang mga manners? Ano magugulo? Nasa loob ng eskwelahan. Paano mo na siguradong ganun yung magiging classmate ng anak mo? Ano nangyayari sa'yo? Alam ko na yan eh. Alam ko na yan. Nakikita ko yan sa iba eh. Nakikita ko yan. Tingnan mo yung mga... Ito na lang, bigyan kita ng sample. Yung mga bata doon sa kanto, di ba? Kita mo ang dudungis. Mga itsura, di ba? Tapos mga salitaan, kakaiba. Oh, tapos gusto mo maging classmate ni Kusma yun? Isipin mo nga, isipin mo. Kaya kailangan gawa mo ng paraan. Hindi pwedeng i-backmate yung anak ko. Ayoko. Paano mo nga nasigurado magiging classmate ng anak mo yung mga yung mga dirty kids dyan? Ang layo-layo eh. Bakit naman ako? Public lang ako nag-aral. Grade 2 lang naglalakad na ako. Eh, ikaw yun. Kaya nga, sinasabi ko nga sa'yo, magpaka-practical tayo. Kung naiintindihan mo ako bilang mister mo, yun lang yung kakayanan ko muna ngayon. Tignan mo yung mga pinagbibili mo kasi sa bahay, oh. Ang garbo mo, yung iba, ito utang to. Oh, sisilipin mo na naman ako sa ganyang bagay na yan eh. Tapos na yan. Kasi yan, na yan. yan yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Yan yung mga bagay na papatigil ng agos ng buhay natin sa hanap paangat. Marami kang gusto na pinipilit mo abutin, hindi naman dapat eh. Iisa anak natin, ba't tayo nahirapan? Kaya nga napapakatotoo ko sa'yo. Yun na nga eh. Isa na nga lang, ipapublic mo pa. Sa college tayo gumastos, Poy. Wag sa elementary. Gamitin mo yung utak mo. Makikipagsabayan ka lang sa mga may kaya. Hindi nga tayo may kaya. Pinilit lang natin nung kinder eh. Ngayon elementary na, mas maganda pa nga elementary. Pag nagtapos sa elementary at natutukan mong tumalino, magkakaroon ng scholarship sa college. So may mga ganong programa, hindi laging puro pera. Wala tayo noon. Magpakatuto ka muna ngayon. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo eh. Kung last year ka pa nakinig sa akin, nag-affiliate ka, lahat ng mga pinagbibili mo ng hulugan na yan, in-affiliate mo, eh di sana, dumodoble yung income natin. Eh ayaw mo na ata ako makasama na 5 taon mo mula ngayon eh. Ang reference mo, mga taong hindi mo naman ka-level. Ang reference mo, inggit lang. Ang reference mo, kaya gusto mong i-private yung anak mo, kasi yabang lang, magpakatotoo ka. Boy, ako all out na ako eh. Nagpapakatotoo na ako. Wala akong forma, wala akong post ng forma, wala akong pakialam sa mga gamit na yan eh.
Sa college tayo gumastos. Elementary, libo-libo, buwan-buwan. Oh, magkano monthly natin? Hindi porket minsan may maganda akong bonus, isasamantalahin mo. Yun na nga eh. Pag nagkaka-bonus ako eh, imbes na ipunin natin, kolekta ka ng gamit para lang sa mga kumari mo. Para lang sa mga posting mo. Para lang sa reference mo sa mga magulang mo na meron ka. Wala ka naman trabaho. Di ba? Ako lang ang nagkatrabaho. Sa panahon ngayon, dapat dalawa na nagtutulungan. Maawa ka naman sa akin. Ano ba? Hindi ako robot. Tao ako. Iisa pa lang anak natin, oh. Ganyan mo na akong pressurein. Sana hindi ako pinili mo. Sana kumuha ka na ng matandang mayaman. Di ba? Kung nakukulangan ka sa binibigay ko, walang problema ang iwanan mo ko. Hindi practical eh. Kaya tayo nababaon. Kaya hindi tayo nawawalan ng utang. Ang nangyayari, yung utang, babayaran natin galing din sa utang. Ano nangyayari? Wala tayong nababawas sa utang. Nadadagdagan tayo ng utang. At the same time, yung mga tao nagtitiwala sa'yo, nasisira kasi nga nakapagpangako ka na magbabayad ka na hindi natutuloy. Kaya tayo lalong bumababa. Nahihirapan na ako mag-isip. Nakukurta na utak ko, boy. Ang hirap pagtrabaho, naiisipin ko kapapasok ko pa lang, kababayad pala ng bills. Bukas may babayaran tayo ulit. Sinabi ko na sa'yo, kung may ako isi-save, hindi ko isi-save to lahat ng gamit na to. Pati yung bahay na to, mas isi-save ko yung anak ko. Kaya nagpapaka-practical ako. Sumabay ka na. Sa akin ka sumabay. Kasi ako yung tunay mong buhay, kami ng anak mo. Hindi yung mga kumari mo. Hindi yung mga kapitbahay. Walang matutulong sa iyo yan at wala rin pakailan sa iyo kung anumang meron ka. Ngayon kung ipipilit mo pa rin, lalayas na lang ako, buhay mo anak mo mag-isa. Hindi ako yung kailangan mo. Sugar daddy, na paglalaroan ka lang, yan, maghanap ka kung meron yan. At tignan mo rin, kung worth it bang pag-aralin yung anak mo na galing sa hindi malinis na pera. Okay lang sana kung ikaw yung kakarmahin eh. Paano pag sa anak ko tumama? Kakayanin mo?